Narinig ko na naman yung Marites pangalan ng babae yan Parang Petra no? So anyway, allegation na parang nananakot ba yung sinasabi mo? Alam nyo, mandato ng NBI yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Ilang bagay yan nasa mandate natin yan sa Republic Act 10867. By mutuo proprio, pwede yan, or upon a complaint, or upon direction from DOJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patuturing na rin nating reklamo sapagkat marami nagsasabi na yung PhilCoc hindi na subject sa auditing and liquidation proceedings. At kung maalala nyo, wala naman akong binanggit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, yung PhilCoc, kailangan imbestigan. Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaksyon na gano'n. Sir, sundutin ko yung tanong ni Sir Jan. Senator Pia Cayetano called your actions possibly contemptible. Your reaction ba? Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung i-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo'y nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihinto na yung ating mandato. At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Yung proceedings na yan ay ako ay tatayo lamang testigo. At based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa man. Pero sir, may isa po pong sinasabi, bakit hindi nyo na lang daw po investigahan quietly, ba't kailangan i-announce? Ano daw po bang intention? May nagtanong po tinanong sa akin, so kailangan ko pong sagutin. Dahil kung hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon, ano po. So kailangan po nating ipaalam. Just like any other investigation na dapat at gustong malaman ng tao may public interest, kailangan nating sabihin sa tao. Marami po tayong iniimbestigahan na imbued with a huge public interest. Matagal na nga po ito'y katanungan. Katunayan, this is a subject of a Blue Ribbon investigation by Senator Dick Gordon. Siya yung namumuno noon. Na ito'y nahinto. Hindi nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report. So, siguro may interest yung publiko kaya may nagtatanong sa atin. Ano po? Pero sir, kung may, last naman, kung may gano'n na pananaw, yung isang senator judge, are you ready, sir, to face that possibility ang ma-contempt bilang kayo ay haharap next week bilang testigo? Well, ano po ba yung mga rason sa contempt? Dalawang bagay yan, direct saka indirect. Wala naman po akong ginagawa yatang paglabag. At again, ulitin ko, lubos po ang paggalang natin sa Senate Impeachment Court, including its members. Ano po. Sa totoo, nakapagtaka dyan, yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa depensa. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition. Sir, noong 2021 na-dismiss ng Ombudsman yung case against Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, about the 2019 Southeast Asian projects. Ano pong, will it affect this case? Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Vince Dizon dito. Because I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Vince Dizon kung siya dating BCDA na chairman. Ano po? So na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang Ombudsman. Kami naman po rito mag-iimbestiga rin and will do a referral
So fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PhilCog nga, dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PhilCog, which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito parang foundation, parang pang inano mo rito, yung sa Napoles doon, mga foundation yan. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga officials, yung mga uniform na binili, yung pong pagkain na sinasabi dyan, chicken longganisa raw, tapos may allegation na kikiam. Magtatanong po tayo ng mga ganun. Alamin po natin yan. Kaya po tayo nagpa-fact-finding. Para sa akin nga, katunayan, hindi nga dapat na nagagalit yung mga malalagay sa investigation. Kasi fact-finding, this is the opportunity na ipaliwanag at masagot, at kaya natin pinapaalam sa publiko dahil gusto natin ng publiko magkaroon ng kaalaman sa pangyayari para hindi nagkakaroon ng speculation at pagbibintang. Director, isa yun po sa tinatanong is yung tungkol sa timing. Bakit po napunta tayo ngayon sa investigation? Ano po ba yung mga, ba't naging ganito yung timing? Is this a coincidence? Paano pong ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayo mga dokumento at ebidensya para mag-imbestiga ng krimen? Teka muna, mukhang mali yata yung timing. Hindi po ba't pag pumasok yung investigation at krimen, kaagad-agad dapat nating aksyonan? Direk, isa pa po kasing sinasabi para daw, parang intimidation daw po ito, para hindi kayo matanong ng tough questions po sa pagharap ng Senate. They can ask any question. Kasi po, nandoon po sila eh. Bakit ka atras? Kayo na nga nagsabi, sila na yung nagsasabi dyan. Narinig ko si Senator Robin Padilla nung sabi niya, di ba po ba pag may kaso, kailangan harapin natin? Tama po ba, di ba? O tapos, at sinasabi naman ng ibang senador, ano ba yung threat? Conditional ba yan o absolute? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Parang yung sinabi po din nila Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, di wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil natakot ka lang kung meron kang dapat itago. Hindi po ba? For clarification po, kahit anong tanong na ibato sa inyo sa Kahit ano po, kahit anong gusto nilang itanong, yan po ay proseso. Siyempre, may sinusundan po yung mga abogado. At as long as it will not compromise naman yung aking rights at hindi naman tayo dapat siguro bastusin doon, dapat naman po magalang na pagtatanong. Ganon din po yung gagawin natin dito. Again, ipapaliwanag ko. Pag nagpadala po tayo ng subpoena, hindi ibig sabihin, suspect ka na kaagad eh. Baka hinihingi ng NBI ang tulong mo para magkaroon ng kaliwanagan sa isang usapin. So sir, kahit na absuelto na ang Secretary Vince Dizon, possible na ipasagpina pa rin siya ng NBI para mahingan ng tulong. Kagaya po na binabanggit niyo, hindi siya totally off the hook na? Paano? Well, teka muna, loaded yung question mo na hindi siya off the hook na eh. Pinagsama-sama mo kasi yung tanong mo eh. Inabsuelto siya. So kung ang issue usapin tungkol sa kanya doon sa infrastructure, meron na nga sagot. Sabi ko nga, may kopya na tayo galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya doon sa ating inimbestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Sir, para malinaw for the public, ano bang difference ng work ng PhilCog at saka ng BCDA? Yung sa BCDA, ito yung construction ng sports complex at mga dormitory. Yung sa PhilCog, at tinitingnan natin dyan, yung mga ginawa, uniforme, yung sa officiating, yung mga allowance sa mga atleta, pagkain ng atleta, yung mga travel tickets. Yan, kasama yan kasi may mga sinasabi rito, yung may mga travel agency na mga hindi pa nabayaran. May mga allegation pong gano'n. Hindi ko sinasabing hindi binayaran, ha? Sabi ko may allegation. O yung kaldero, hindi ko alam. Tatanong natin yan kung kanino ba talaga yan. Kasama ba sa BCDA yan o sa PhilCog ba yan? Kaya po tayo may fact-finding.
Sir, may timeline na ba kayo kung kailan kayo magpapatawag ng mga resource person for that, yung mga dating opisyalis ng FISCO We're- at ng BCDA? We're coming up with a list para sunod-sunod na kung sino ipapatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero na sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau, kasama natin mag-iimbestiga rito, ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit ang mag-iimbestiga nito. Director, kasi clarification lang po. The fact na nagkakaroon po tayo ngayon ng investigation, meaning sa inyo pong pagkakaalam, wala po nakapile na case po regarding po sa... Wala pa pong paglilinaw as to the PISGOC. Ang sabi ko nga, may pondo ng gobyerno na pumasok dyan. Ano ang tanong? Pag may pondo ng gobyerno pumasok, hindi ba dapat isubject sa audit ng Commission on Audit? Hindi po ba? Ano pa ba yung mga titingnan natin? May mga pumasok na donasyon, may pumasok na mga donasyon ng mga sports equipment, mga in-kind, may mga nagbigay ng donasyon na pumasok. There are allegations na mga may pondo nang galing sa confidential funds. So titingnan po natin lahat yan. Sir, nabanggit po kanina, sir, na ang Facebook po ay NGO. It's an NGO. Hindi po siya government entity. Ano po ang difference po na, sir, kung meron ba? Malaking diferensya niyan kasi yung government entity, sila yung nagpapatupad. Pag NGO siya, siyempre parang private yan. But ang nangyayari dito, yung PISGOC, sila yung kumbaga sila yung nagpatakbo. Sila yung nag-operational nung SEA Games eh. Doon nangyari yan. At yun yung titingnan nga natin, yung interrelationship ng public officials na nasa PISGOC at yun nga kung ano yung pwesto ng public officials. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, paano daw po ma-mention yung kanyang pagiging speaker, kung yung time na yun ay hindi rin po siya congressman at kung parang... Noong 2019, siya ay Secretary of Department of Foreign Affairs, hindi po ba? Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya. Kasi mas maganda naman nga, pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. But again, I will tell you this, wala tayong pananakot dito. I mean, all of you here, if we are doing our mandate, nagsagad tayo ng investigasyon, nagsabi pala na mag-iimbestiga, bakit naman ang reaksyon mo kagad na nanakot ka? At para hindi matanong na mabibigat ng tanong, tingnan po natin sa Martes. Lahat ng gusto nilang itanong, sa abot na aking makakaya, ay atin pong sasagutin yan. But having said that, sir, is not allowed yung public official na umupo as chairman sa isang agency. Yan ang isang titingnan natin sa investigasyon natin para nga magkaroon ng kalinawan. Di po ba? Sir, may chilling effect daw po, sabi ni Senator Alan Cayetano, yung pag-iimbestigan dito at parang iniisa-isa na daw sila. So, Well, unang-una, paano mo sasabihin may chilling effect? Meron na po bang botohan kung sino ang boboto for impeachment tsaka acquittal? For acquittal or conviction? Wala pa naman eh. May isip ko ba kung meron, by this time, masasabi ko ba ang iboboto niya, conviction or acquittal? Hindi po ba? So paano natin sasabihin? Ang bottom line dito at malinaw na proseso at ebidensya bilang NBI na investigating body, base sa dokumentong dumating sa atin at ilang reklamong dumating sa atin, kailangan namin gawin ang investigasyon. Sir, sabi po ni Senator Cayetano kahapon, sir, na just because walang bidding, may anomalya na. Ano po yung masasabi niyo, sir? Because under the procurement law daw po, there are many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya. I agree because there are several modes of equipment under procurement under the Procurement Act. Kaya nga po tayo mag-iimbestiga. Sapagkat ang sinasabi nga natin, gusto nating malaman kung paano ginawa ang procurement. Kung kinakailangang idaan sa bidding, idaan natin sa bidding. Ito na lang po, bottom line, kailangan po natin gawin yung investigasyon dahil nga maraming katanungan. Yun lang po. Okay na. Director, sabi rin po kahapon ni Senator Alan Cayetano na paano naman daw kung sabihin niya magpa-imbestiga rin siya at sabi nga rin po niya kung maging mainit daw yung ulo niyo dahil yung sa NBI Academy daw. Hindi, wag natin palakihin yan because ang context noon, nagbibigay siya ng halimbawa. That is hypothetical. Kasi malabo naman yun na magkaroon na ng contractor dahil yung lupa nga hindi pa naitatransfer sa amin eh. Wala pang ang plano eh. So hypothetical yun para maintindihan ng tao.
Hindi, at saka hindi mainit ulo ko. Nandirito kayo, in-interview nyo. Sobrang saya ko pa nga eh. Sir, tuloy kayo sa engagement nyo sa Thailand next week kasi mag-test ng testimony. Wala na, hindi na natin itutuloy. Hindi na tayo pupunta ron. No? Representative po ng NBI. Meron, may pupunta. Actually, pinapunta na natin yan na rin, total, natanong nyo yan. Yung kasi yan, hindi naman siya ordinary na conference. I mean, it's a conference to be attended by yung counterparts namin sa Asian region, na darating si Director Kash Patel ng FBI. Kung maalala nyo, ang NBI nakatuwang ng FBI na ibalik yung one of the most wanted sa US sa mabilis na panahon. Katunayan, pinadalan pa ako ng personal letter ni Director Kash Patel to extend his gratitude at pag-congratulate sa atin. And because of that, mabibigyan sana tayo ng pagkakataon doon sa Bangkok nang on the side, magkaroon kami ng face-to-face na personal meeting, which will rarely happen, ng NBA Director nagkakaroon ng pakikipagpulong sa FBI Director. So sayang yung opportunity na yun because we will discuss a lot of issues and sharing of intelligence network, tsaka yung mga kung paano kami makapagtulungan. So pinurgo na lang natin, and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion, tsaka sa ibang lugar na lang para magawa natin yon. Director, last na, meron po ba kayong direktang message kay Senator Alan Peter Cayetano? Wala naman, pero katulad niya na palagi nagdadasal, ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin or anuman. Ang sa akin lang, ang NBI po, we are just doing our mandate, and as always, ang message natin, no one is above the law. Sir, wait lang po. Yes, ano ba? Tama na, ano na? Tatanong nyo na lahat, ano ba? Being the final witness, sir, sa Article 4 po. That is already impeachment. I cannot answer that. It's the impeachment court who can answer that.